Meron po akong sariling idea at observation at pananaw na rin dito sa ating nalalapit na election sa Mayo ng 2025. Lalo na po ang national candidate. Yun po ay yung mga senador, mga senatorial candidate. Na magkaroon po ng hindi man mandatory pero mas malawakan na debate, public debate sa television or sa social media na ilunsad sana at pangunahan ng COMELEC para po higit nating makilala ano ang kanilang kakayanan at magagawa kung sakaling sila ay bigyan ng pagsuporta ng taong bayan para pag sila po ay naging senador ay makita natin ang kanilang kakayanan. Ang public debate dapat obligahin ng COMELEC. Ginagawa ng COMELEC ang mga debate pero kulang sila sa panahon. Siguro hindi lang COMELEC, pangunahan lang ng COMELEC, ang pribadong sektor. Ito rin ang palakasin. Kasi sa public debate, maitatanong at makikilala natin kung sino ang mayroong alam at sabihin natin kulang sa kaalaman sa mga national issue. Kasi ang kabilang po sa mga dapat itanong, ano ba ang kanilang magagawa at paninindigan sa issue ng West Philippine Sea? Number 1 yan. Number 2, ano ba ang kanilang nakita at dapat gawin sa problemang pang-ekonomiya? Number 3, national o international foreign relation at saka yung external, internal security ng bansa. Mahalaga po yun. Siyempre, tungkol sa education, manggagawa, lahat, kasama na yun. Basta national issue, dapat siyang topic sa gagawing debate sa mga senatorial candidate. Kalimbawa, ang kandidatong senador ay 50. Di ba? Bawat debate, 10 ang isasalang. O di 5 ano lang yan. Di ba? 5 debate lang. Ibig sabihin, maraming debate, pero yung hahatiin mo sa 10, o di mahaba yung oras. Ang tatanggi sa debate, alam mo na kung bakit. Hindi dahilan yung busy sa trabaho, busy sa kampanya, o hindi dahilan yung ayaw niya ng debate kasi personal lang. Wala po. Yung ganong klaseng palusot, walang laman yon. Dapat mandatory. Pwede naman gumawa ang COMELEC ng resolution para sa mandatory debate. Ang purpose niyan, hindi harassment. Ang purpose nito ay mailatag sa taong bayan, sino ba ito mga ito? Ano ba ang kakayanan? Meron ba silang kakayanan? Wala. Sa mga national issue. Yan ang mahalaga. Ang public debate ay makakakuha ng idea ang mga Pilipino kung sino yung mga yan. Dahil hindi naman lahat ng kandidato kilala. Kahit mga artistang kandidato, kilalang kilala yan. Pero pagdating ba sa national issue, ano ba ang kanilang magagawa at alam? Mahalaga yun. Tapos kung ang pribadong sektor ng mga television or social media, sumama rin ang public debate para makilala. Alam mo kung magaling kang kandidato, magaling kang personalidad, pabor na pabor sa iyo ang public debate kasi libreng publicity. At mailalatag mo pa kung ano ang iyong planong gawin at kakayanan pag pinagkalooban ka ng posisyon senador ng Republika ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit ko naging idea ito? Kasi nakakaawa po yung mga tao, yung mga butante. Hindi naman lahat pero maraming butante hindi nila kilala ang kanilang ibinoboto. Nakita lang sa TV, nakita lang sa kung ano-ano mga okasyon, iboboto na. Pero yung tunay na kakayanan at kaalaman, hindi nila alam. Kaya mahalaga yung public debate. Tanungin ang mga sensitibong issue.
tanungin ang mga international issue, national issue, at totoong issue ng bayan kung ano ang kanilang masasagot. Pag nasagot nila ng malinaw, sa tingin mo bilang isang viewers, bilang isang botante, yun na yung pwede mong pagbasihan. Kaya again, COMELEC, sana po gawin yan. Alam ko naman, ang lahat ng kapangyarihan sa ilalim ng batas, kayo po ang merong authority na magpatakbo ng malinis na eleksyon at paghahanda ng eleksyon. At isa sa malaking tulong para sa mga botanteng Pilipino sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, kasama ang mga OFW, ang public debate. Para lalo nating makilatis, makilala sino-sino sila. Suportahan po natin ito. At itong aking panawagang ito at idea, hindi po ito masama. Ako naniniwalang makakatulong sa atin lahat ito. At makakatulong din sa mga political party at individual candidate kapag sila'y humarap sa taong bayan. Ulitin ko, ang gagawa ng dahilan na hindi a-attend sa public debate o iiwas sa public debate, iwasan din nating iboto yan. Ibig sabihin yan, kulang siya sa kaalaman. Ayaw niyang humarap sa bayan. Ayaw niyang makilala kung hanggang saan ang kanyang kaalaman. Huwag natin pagtiwalaan yun. Kaya kailangan mandatory debate sa gobyerno under COMELEC or debate sa public sector. Malaking tulong po yan. Ano pong inyong masasabi? Please like ang video ito. Pakishare po ninyo sa inyong mga kaibigan at mga friends sa social media itong ating ideyang ito. Alam naman ninyo, hindi man po ako nagmamagaling sa paniniwala ko, may obligasyon ako katulad nyo na tumulong tayo kung paano mag-improve ang political exercise sa bansa. Paano ma-improve ang paglingkod sa bayan ng mga inihahalal at paano rin magabay ang lahat ng botanteng Pilipino para kilalanin ang mga kandidato. Yan po yung idea. Itong aking mga channel, hindi lang itong MA Pinoy TV, pati yung aking Mike Abe Opinions, subaybayan po ninyo ito. Ang purpose ng aking pagbablog at topic dito, gusto kong makatulong ako lagi. Gusto ko kapupulutan nyo ng aral. Gusto ko yung magpalitan tayo ng mga idea tungkol sa ganitong sitwasyon dahil ang political exercise o eleksyon, hindi lang ito obligasyon ng gobyerno. Obligasyon nating lahat ng Pilipino, lalo na po ang mga registered voters, kasi tayo ang maglalagay sa mga taong karapat-dapat, may kakayanan sa mga matataas na posisyon katulad ng Senado. Ito po ay napakataas na posisyon. Sila'y pagnanalo ay senador ng Republika ng Pilipinas. Dadaan sa kailang maraming panukala at mga national issue ng mga batas. Kaya dapat to magaling, may kakayanan, may paninindigan. Please like, subscribe, and follow.